Gagawa tayo ng bahay ng mga manok para sa mga sisiw nating paparating at sa pagbibreed natin. Mga kaibigan, mga kabreed, magandang araw. Ang gagawin natin yung mga kabreed, samahan niyo ako sa paggawa ng ating brooder para sa mga sisiw. So, ayun na siya kabreed, oh. Ayun na siya. So, ang video na ito ay tungkol sa chicken care, repairs, and improve the situation and the breeding process of ating maliit na backyard. So, tara, samahan niyo ako. Magpakita tayo kung paano natin ginagawa ang pag-aalaga ng manok sa isang pamamaraang small backyard breeder, mga kabis. So tara, let's go! So magandang araw sa inyong lahat. Ito mga ka-breed, another day na naman. Magpapakita na naman po ako sa video na ito yung kung paano tayo gumagawa ng isang brooder ng mga sisiw nang naaayon sa kagustuhan nating disenyo na nakikita nating bagay sa backyard natin, sa pamamaraan natin at sa sitwasyon ng ating munting kapaligiran, mga kawaiti. So ang gagawin nating brooder is yung katamtaman lang yung lapad, yung tipong kasya naman yung kahit 30 pirasong sisiw or 40 hanggang sa magdating sila ng month old, mga ka-breed. So maigi-igi siya kasi kawayan ang pagkakagawa, and then ang purpose kasi noon, hindi natin siya pasisikatan ng araw or pauulanan kasi dito siya, yan o, yung may dalawang sako na yan, dyan natin siya ilalagay muna for the meantime. Kasi pag malaki-laki na, yung tipong malapit na silang ma-separate or nakikita na natin nagpapalit na ng balahibo yung bandang likod nila, halimbawa mga 1.5 months old, 2 months old, mga ganon, ibababa naman natin siya. Kasi ibig sabihin nun, kaya na nila ang lamig. Kasi dito sa gagawin nating brooder po is mayroon tayong naka-maintain na ilaw sa kanila, mga ka-breed. So yung ilaw na yun is yung ring light, yung medyo mainit na kulay dilaw na ilaw niya, yun ang ipapailaw natin sa ating mga sisiw. So ang bala kasi natin, mga kabreed, is yung magbe-breed na tayo after this. Magbe-breed na naman tayo kasi para makapagparami na naman tayo ng mga alaga nating manok. So ang purpose naman natin noon is magbenta or pa-out ng ating mga alaga para makabawi tayo and then makasuporta tayo sa ating pagkain ng mga manok natin. Kasi si YT is na-demonetize nga tayo, so wala tayong magiging expectation para makapag-maintain ng ating mga feeds kay YouTube. Pero hindi natin iwawala yung sipag natin sa ating channel, mga kawaiti, habang nire-repair natin ang channel natin sa mga videos natin, habang inaayos natin ito siya na YT natin, tuloy-tuloy tayo. Aalis tayo or magdi-delete tayo ng mga video nakikita nating naaangkop sa issue ng ating channel na inauthenticate content. So hanapin yung mga channel na yung mga low effort na sinasabi ni algorithm, yung issue na low effort daw ang mga videos natin, which is commonly yung mga nakikita ko is yung paggamit natin ng mga AI. So tara, samahan niyo ako. Nagpuputol-putol pa ako ng kawayan kasi nga po is kasukat ito ng mga dingding kasi frame pa lang ang nagagawa natin. Ang pag ako gumagawa kasi is step by step or matagalan kasi hindi ko kayang biglain or hindi ko kayang mabili lahat ng materyales. So ang ginagawa ko dyan, para makabuo ng ganito matagal na planuhan, kawayan muna. Pag na-estimate kong nakuha ko na ang kailangang lahat ng kawayan, kuha naman ako ng mga frame, paa, mga sahig. Pagkatapos nun, ipon naman tayo ng pambili ng mga screen. Iniipon lang natin kasi sarili lang natin, mga kabreed. Inspired lang talaga tayo sa pag-aalaga ng manok. Gusto ko lang talagang mag-alaga ng mga manok, mga kabreed. Kaya ayan, wala tayong income, wala tayong trabaho. Si YT lang sana ang inaasahan natin. So ito, padahan-dahan lang, one step at a time. So, pag nabuo na siya, ayan, sisimulan ko na siyang gawin. Sa kayo ito, nakagawa na ako ng frame, may naka-ready na akong mga screen, tapos dingding na lang, which is yung kawayan. So nililinis-linis ko ang kawayan kasi syempre maaaring maging cause ng
sugat ng ating mga sisiw ang hindi malinis na kawayan. So yung mga kanto-kanto matutulis na parte niyan inaalis natin. So yan, tuloy lang. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumasabay yung ginagawa naming pagla-livestream ni Gabs, yung mga nagpapakulay sa inyo. Sana huwag kayong magsawa or huwag kayong okay lang kahit walang pakulay, basta nandyan lang po kayo para sumuporta sa amin, and then mga sponsors dyan, and then mga kaibigan, yung mga mag-request lang kayo kung tingin nyong napapasaya namin kayo ni Gabs sa ginagawa namin, or may mga konting idea kayo na pwedeng i-add up sa ginagawa namin, pwede kayong mag-share sa amin doon habang nagre-request po kayo. So ganun lang po. Maraming thank you sila Sir Danny Justiniano, Sir Ben, Sir Jaime, ayan, yung mga team Team R, Ruel, si Sir Billy, si Sir Romel, si Sir Rainby, ayan, yung mga kaibigan natin, Ma'am Margie, Ma'am Gian, ayan, si Jocelyn Dilloro, ayan, maraming thank you po sa inyong lahat. So ayan, makikita nyo, pag nabubuo ko na yung isang part, yan, inaano ko siya, yan, ipapako na natin siya. Tapos sisipitan natin. Ang ginagawa ko, nakikita nyo, may tukod. Kasi yung uso ngayon, yung dinailgan na. Pero dahil lala tayong budget, ayan para hindi siya mabaklas, ginagawa ko, tinutukuran ko yung pag magpapako ako, tutukuran ko siya. Para hindi magagalaw yung frame. Kasi mahina ho ako magpatibay ng ng kulungan. Lagi pong palpak ang laging kong ginagawa. Kaya kailangan, bago ko talaga ako mag-move, dahil alam kong wala akong skill sa ganito, bago talaga ako gumawa ng ganito pinagpaplanuhan ko ba, kailangan bang tukuran, kailangan bigyan ng mga frame, mga pampatibay, kasi baka masira, sayang na naman. So mga kulungan ko, ang mga frame niyan bakal, pinapawilding ko pa talaga siya. So kasi pag ganito ang gagawin ko, yung pangmalakihan ay hindi marami na pong nasasayang. Marami sana akong video about sa paggawa ng mga bahay ng manok, kaso puro palpak. Baka mapagtawanan pa tayo ng mga viewers pag nagkaganon. So ito mga kabrido, tuloy-tuloy lang. Mayroon na siyang dingding, may sahig na siya, and then may paparating tayong 3. Tapos meron tayong magpapahimlay na tayo padahan-dahan habang nag-aantay tayo ng ating season, kasi kailangan yung pag-aalaga or pagbe-breeding ng manok is may season po yan. So ating sasaluhin na season is yung early bird, mga kabreed, mga bare months, dyan tayo magsisimulang magbe-breed, kasi sakop natin ang lamig ng December. So yun ang napili ko, kasi yung lamig, which is kailangan ng mga sisiw pampatibay sa kanilang mga respiratory, yung baga nila, mga kawaiti. So mostly nakikita ko upon my breeding is maganda-ganda ang mga offspring na lumaki from the season of early bird. Kasi dito sa Pilipinas mayroon tayong 4 early bird, late born, may mga tayo 4 na season ng pagbe-breed. So yun ang magandang, kung magbe-breed ka po, mas maganda-gandang alam mo yon, at yun ang saluhin mo, kasi maiiwasan mo po ang mga gagaya ng init. Kailangan wala kang maliliit na sisiw sa mga tag-init, mga kabreed, kasi hindi kakayanin ng sisiw. Pag kagaya kong backyard na wala namang talagang sapat na kapasidad, so mas okay talaga sumunod ka dun sa mga season, kasi para kahit papano maiiwasan mo yung mga hamon ng panahon na hindi nababagay sa sa mga sisiw. So dito pag tapos ng taglamig, lalakas yung respiratory nila dahil sa lamig. Pagdating po ng tag-init, malalaki na po ang sisiw natin. For harvesting na po yan, and then makakaiwas na tayo sa maaaring, kasi pag sisiw pa tas maabutan ka po ng tag-init, ay talagang hindi rin po kakayanin ng mga sisiw, at magkakaroon ka ng sakit sa bulsa pag nagkataon. So ito mga kawaiti, tuloy-tuloy lang. Sana maawa naman sa atin na ma-approve ulit tayo sa pag-YT, mga kabreed. Sana maging maayos naman, maging okay na ang ating channel, and then mag-a-apply ulit tayo ng mag-a-apply. Mag-delete pa rin tayo ng mag-delete ng mga tipo nating hindi talaga pwede sa sistema ni Lolo YT, kasi kailangan talaga nating sundin ang rules and regulation ng algorithm ni YouTube. Kailangan talaga nating magbasa sa mga rules nila, and then
hindi rin tayo magpakampante lagi sa mga videos natin. So ito ginagawa ko is sharing ng chicken care, and then at the same time nag-share ako ng experience ko upon doing my videos sa YouTube and then sa mga sisiw. Ano po yung mga isi-share ko, ano po yung tamang or mas maganda-gandang season, or bakit kailangang mag-breed ka na naayon sa season, or yung klase ng pagbe-breed, panahon ng pagbe-breed, ano yung mga seasons na ito at bakit ito ang napili kong season, yung early bird. Yun ang sinishare ko po kasi ang aking idea is upon my experiences lang naman na naaayon po sa kalagayan ng aking backyard at aking kakayanan sa pag-aalaga ng manok, mga kawaiti. So kung may natutunan kayo sa mga ganitong klaseng video, or yung mga sharing natin is medyo nakakuha kayo ng idea or something na may gusto kayong idagdag, mag-comment down below lang po kayo, and then mag-comment kayo lagi at mag-like sa aking munting video, at sana po mag-subscribe kayo para sa more videos na aking gagawin para sa mga susunod. Ang iyong pakikipag-participate sa mga ginagawa kong videos malaking bagay sa paglago ng aking munting channel ng pag-aalaga ng manok. So halo-halo din siya minsan, which is connected pa rin sa pag-aalaga ng manok minsan. So ito, kabrido, tsatsagaan mo lang, matyaga ang ganito, mga kabrid, matyaga ang pag-aalaga ng manok. So doon tayo medyo matibay kasi passion natin ang pag-aalaga ng manok. So pwede naman tayo yung kung ano-ano lang, pero doon tayo sa masaya tayo. Medyo mahirap, pero pag masaya ka sa ginagawa mo kahit mahirap, walang problema, makakayanan at makakayanan. May mga hamon, kagaya ng mga pagka-demonetize, mga natin friends na nawawala, newcomes and goes sa ating munting channel. Maraming salamat pa rin sa pagiging party nyo, sa mga comment nyo, sa pagkakilala natin. Maraming salamat pa rin sa mga alaalang nangyayari sa atin. So tuloy-tuloy lang naman ako kung hanggat kaya pa, kasi not all the time malakas tayong gumawa or masipag tayong gumawa ng ating mga content. So maraming salamat sa patuloy niyong pagsabay po sa ating munting paglalathala. Sana po ay lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Comment down below, mga kawaiti, a suggestion kung ano yung gusto nyo, ano kailangan kong ma-improve. And then yung mga tropa pips natin, kaway-kaway kayo dyan sa baba, kasi para ka sa susunod maaaring mag-shoutout tayo sa inyo, mga kabrid. Maraming salamat. Update po ito ng ating munting manukan, sharing ng ating ideas, experiences, and then for more videos po, just mag-subs lang po kayo dyan and mag-comment down below po kayo. Maraming salamat, and then God bless po sa inyong lahat, mga kabrid. So ayan, pahabol nga po pala, ang video na ito ay ginawa ko sa application na CapCut. Doon ako nag-i-edit ng videos. Yung mga free lang ang ginagamit natin, and then maraming salamat sa free use of editing ng application na CapCut. Maraming salamat po, and God bless sa inyong lahat, mga kabrid.